Ngayon tayo po ay magsisimula na sa gawain ng ating Panginoon sa hapong ito. Samahan niyo po ako sa mga awit, chapter 96, verse 1 to 3. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya isambahin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madlay ipahayag ang dakila niyang gawa. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. At samahan niyo po ako sa isang munting panalangin. Madalo sa dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, Panginoon, at nagpapasalamat, Lord, sa naman po pagkakataon ay pinagkaloob na sa aming Panginoon, na kami nga po ay makapagpuri, makapanambahan sa inyong pangalan. Maraming salamat, Lord, sa lahat po ng inyong pong kaloob sa amin, mga pagpapala niyo, biyaya niyo sa amin, sa inyong pong pagmamahal sa aming Panginoon, sa inyong pag-extend ng inyong grace sa aming Panginoon, sa patuloy na provide ng aming mga pangailangan, Panginoon. Maraming pong salamat. Ganoon din, Lord, sa kapatawaran na binibigay niyo sa amin kahit kami hindi karapat-dapat. Kami po nagpapasalamat ng lubos, Lord, sa kaawaan niyo na ito na pinagkakaloob niyo sa aming Panginoon. Patuloy, Lord, na dalangin po namin na kami hindi po gabayan, patnubayan sa aming mga buhay. Kayo po ang manguna sa amin, Lord, sa aming mga desisyon, sa aming mga ginagawa, Panginoon, upang ang aming mga buhay ay maging mabuting halimbawa po sa aming kapwa. Upang ang aming mga buhay, Lord, ay mag-reflect ng inyong pong kabutihan, Lord, kadakilaan, Lord, at magkaloob po ng glory sa inyong pong pangalan, Panginoon. Patuloy, Lord, na dalangin din po namin sa gawaang ito. Kayo po ang manguna, kayo po magbigay ng katagumpayan, Lord, sa gawain ito, na anuman po ang nais ng kaaway na ito hindi magtagumpay, Panginoon. Ngayon na pong nawagsi, Panginoon, ito po yung aming nire-review sa ngalan ng iyong pangalan, aming Panginoong Jesus. Kasama rin po ng aming panalangin sa gabi ito, Panginoon. Kayo po patuloy manguna sa bayan ng Israel. Kayo po patuloy na magkaloob ng kanilang mga pangailangan. Kayo po magbigay ng gabay sa kanila, Panginoon. Kayo po ang sumama sa kanila sa kanilang mga laban, sa mga lumalaban. Sa inyo, Panginoon, kayo po ang magbigay sa kanila ng katagumpayan, Panginoon, ayon sa inyong kalooban. At patuloy din, Lord, na dalangin namin sa aming bansa, Panginoon, kayo rin po ang manguna, linisin niyo po ang karamihan ng aming bayan, Panginoon. Patawarin niyo po sa aming bayan sa mga kasalanan na meron kami, Panginoon. Kayo rin ang magumabay, manguna sa bansang ito, Panginoon, sa aming mga pinuno, kayo po magkaloob ng wisdom and knowledge, Lord, sa kanila pong pamumuno sa aming bayan. Kayo po ang sumama sa kanila, Lord, magkaloob ng takot sa kanila sa inyo, upang kanilang mga maging desisyon, Lord, ay ayon din po sa inyong kalooban. Kayo rin po, Lord, ang protect sa aming bansa, Panginoon, anuman pong calamities or disasters, Lord, natural or man-made disasters man po ito, Panginoon, ay kayo po ang magtago sa amin sa inyong likuran, Panginoon. Protektahan niyo po kami at ilayin niyo po kami sa mga gawa ng kaaway, mga banta ng terorismo, banta ng pananakot, banta ng gera, Panginoon. Protektahan niyo po kami. Ganun din, Lord, sa inaharap ng krisis ng aming bayan, Panginoon, kayo po ang patuloy na magkaloob ng provision sa amin, Panginoon. Alam namin na hindi niyo po kami pagkukulangin at hindi niyo po kami pababayaan, Panginoon. Kaya patuloy, Lord, na sa inyo lamang po kami nananalig at nananampalataya, Panginoon. Kayo po ang alam namin na magbibigay sa amin na ay mga pangangailangan at hindi magpapabaya sa amin. Muli, Lord, salamat po sa inyo pong gabay, sa inyo pong patnubay sa amin, Panginoon, sa inyo pong pag-ibig sa amin. At dalangin namin ang inyo pong pagsama sa aming pong pag-aaral ng inyong salita, pagbubulay-bulay ng inyong salita sa gabi ito. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming sabat dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan, tayo naman po ay awit sa ating Panginoon sa umagang ito. Declare na po namin ang katagumpayan ng gawain na ito. Kaya naman po, awitin natin ang awit na nag-lift sa ating Panginoong Jesus. I-lift natin ang kanyang pangalan sa gabi ito. Let's sing po. We want to see Jesus lifted high. See the truth and know it is the way to
Dahil ang ating Panginoon ay karapat dapat na purihin, awitin at sambahin. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him, a sweet song. Heaven's will sing.
Lord, ang aming itataas, ang iyong pangalan lamang, Lord, ang aming itataas at itatanghal, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Patuloy, Lord, kami inyong samahan, gabayan sa pagpupulay-pulay ng iyong salita sa aming mga buhay, Panginoon, kayo ang patuloy na muna. Salamat, O Lord, sa pagkakataong ito na pinagkalo na sa amin. Tinangin namin ang inyong patnubay pagsama, Lord. Hallelujah. Praise you, Lord God. Please we pray, Lord, in your name, Jesus. Amen. Tayo naman po ay dadako na sa pag-aaral ng mabuting salita ng ating Panginoon. Tayo po ay magsihanda at tayo po ay sasamahan ng ating pastor, si Pastor. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Tayo po ngayon ay dadako po sa kanyang mga salita. Kung kayo po ay may mga Biblia, please open your Bible in the book of 1 Peter chapter 2, verse 18 to 25. At ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos sa oras na ito. Mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga amo at igalang ninyo sila. Hindi lamang ang mababait at mapagbigay, kundi pati ang malulupit. Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan, bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. May pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtitiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkakatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat niyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, pinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kay manumbalik na upang sumunod sa pastol, tagapangalaga ng inyong kaluluwa. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. Maaari na po na tayong umupo. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Yung topic po natin sa gabing ito ay may pamagat po ang Following Christ and Suffering. Alam po ninyo kung minsan, meron pong mga nagsasabi po ng ganito, yung buhay daw hindi fair. Kasi po, may mga pangyayari daw po na kung minsan ang isang tao daw po ay nagsasuffer, hindi dahil siya nakagawa ng masama, kundi dahil daw po siya gumagawa daw po ng tama. At dito, sa pamamagitan po ng sulat po ni Apostol Pedro, dito ay makikita po natin na kung paano po tayo tutugon doon sa mga sinasabing unjust suffering. Kasi talagang bilang mga mananampalataya po ng ating Panginoong Kristo, ay talagang minsan ay talagang dumadaan po tayo sa mga ganito. Ngayon, si Apostol Pedro ay makikita po natin dito ay nagbigay ng mga puntos na dapat po nating tandaan, malaman upang sa ganoon, dumating man sa atin ito, ay alam natin kung ano po yung ating gagawin. At kung paano po natin ha-handle ng tama po itong mga suffering na ito na dumarating po sa buhay ng isang mananampalataya. So yung topic po natin, Following Christ and Suffering. Yung point 1 po natin dito, ipinakita po dito sa verse 18. Katulad nga po ng sinasabi po ng Word of God, ay maliwanag po yan. Sabi niya, ipinakita dyan ang salita ng ating Panginoong Diyos na sabi niya, a call to submit even in difficulty. Yan ay mababasa po natin sa verse 18. Sabi nga po ng salita ng Diyos, servant, be subject to your master with all respect, not only to the good and gentle, but also to the unjust. Alam po ninyo, kasi po, more binibigyan dito ng emphasis po ng ating Panginoong Diyos, yung ating pagsunod, pagpapasakop sa Kanya. At sabi nga pong ganyan, dito ay maliwanag po na ipinapakita po ng salita ng Diyos na talagang as a Christian, may mga suffering po tayo o tiisin sa buhay na ating pong mararanasan. Pero makikita rin po natin dito na kung saan
ito ay tanda ng dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga pong ganyan, makikita natin dito na kahit na ano daw po ang dumating po sa ating buhay, ay napakahalaga, nandun tayo, nagsasubmit pa rin po tayo sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po naman, ay dapat maging makita po sa atin kung ano yung mga nararapat na makita bilang mga mananampalataya po ni Kristo Jesus. At kung mapapansin din po natin dito, ay yan ay maliwanag na ipinapakita ng isang tao na nagsuko ng kanyang buhay po sa ating Panginoon. Sabi nga daw po nila, yung submission po natin is not weakness. Hindi daw po ito kahinaan, kundi ito daw po ay isang kalakasan na kung saan ay pinapakita dito na para bagang ang nangyayari, kontrolado natin yung bawat mga pangyayari na dumadaan po sa ating buhay. Kaya po unang panawagan po dito, unang puntos natin, sabi, ang panawagan na tayo daw po ay magpasakop sa kabila ng mga pagtiisin o kahirapan na ating pong dinadanas po sa buhay na ito. Yung pangalawa naman daw po, ipinakita dyan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga pong ganyan, a commendable endurance. Kasi po, katulad nga po na sinabi po ng verse 19 to 20, for this is a gracious thing. When mindful of God, one endures sorrow while suffering unjustly. At yan ay maliwanag po ng pinapaliwanag po sa atin ni Apostol Pedro. Sabi nga pong ganyan, maliwanag dito ang Diyos po nalulugod kapag sabihin natin, meron tama tayong attitude na hinaharap po yung mga suffering na ito sa ating mga buhay. Kasi mas lalong nakikilala tayo dito bilang mga mananampalataya ni Kristo kasi kabaligtaran po ang nakikita po natin sa mundong ito na kapag dumanas ng tiisin, talaga namang iba yung attitude na pinapakita nila. At sabi nga po, hindi tamang pag-uugali ang nagiging tugon sa bawat suffering na ito na kanilang kinakarap sa kanilang mga buhay. Dapat po nating maintindihan ito. Sabi nga po, suffering for wrongdoing is not commendable. Hindi ito kapuri-puri. Kapag nagsasuffer tayo dahil tayo nagkamali, sabi nga pong ganyan, deserve lamang po tayong dumanas talaga ng ganito. Sabi nga po, pero merong sinasabing suffering for righteousness or for doing good. At yan ay makikita natin na ang Diyos nalulugod, at nagbibigay ng papuri o parangal po sa atin kung haharapin natin ito na merong tamang attitude. Sabi nga po, di ba, makikita natin, Jesus Christ, nag-suffer, kasi gumagawa po siya ng mabuti. Hindi dahil sa meron siyang maling ginawa. At even yung mga apostles, nakita rin po natin, they suffer for righteousness or for doing good. At ito po ay nagbigay ng karangalan po sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya, marapat lamang daw po na kung saan daw po na kapag dumadanas daw po tayo ng ganitong suffering for doing good or for righteousness sake, sabi nga po, kailangan daw po manatili tayong tapat kahit hindi tayo naiintindihan ng mga tao at nagbibigay sa atin ng mga hindi tamang pananalita o kaya naman ay talagang hinahamak tayo because of our faith, may mga sinasabi sa atin na hindi tama, magpatuloy at magmanampalataya lamang po tayo sa Panginoon. Kung meron man silang hindi tamang gawa na ibinaparamdam at ginagawa po sa atin, huwag tayong lumaban. Sabi nga po ng salita ng ating Panginoon, huwag natin gantihan ang masama, yung masamang ginagawa po nila sa atin. Sabi niya, magpatuloy tayo, sabi kung ano daw po yung tamang gawin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Keep on doing what is right. Sapagkat yan daw po ay napakahalaga sa paningin ng ating Panginoon. At napaparangalan po ang Panginoong Diyos kapag ganito po ay naging attitude po natin. Yung pangatlo naman po, ipinakita dito ng salita ng Panginoong Diyos according to verse 21 to 23. Sabi niya, a clear calling to follow Christ. Talagang tayo talaga ay tinawag po ng ating Panginoon.
minsan nagkakaroon tayo ng katanungan, ako ba'y talaga tinawag ni Lord? Totoo po yun. Maliwanag na ikaw ay tinawag po ng ating Panginoong Diyos. At ikaw ay tinawag para sundin, okay, ang ating Panginoon. Na tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Sabi niya, for this you have been called. Ano daw po? Because Christ also suffered for you, leaving you an example. Now, mapapansin po natin dito, suffering is part of the Christian calling. At yan po ang katotohanan diyan, mga kapatid. Bagamat ayaw man natin ito tanggapin o ayaw man natin itong maranasan, pero bahagi na po ito sa pagkakatawag sa atin ng ating Panginoong Diyos. In fact, one of the gift of the Holy Spirit, sinasabi po sa Bible ay long suffering. Di ba? At yan ay minsan ayaw natin ang tanggapin. Pero maliwanag po talaga yan, bahagi po yan sa Christian calling ng ating Panginoong Diyos. Let example po, si Christ, makikita natin dito, He suffered willingly. Talagang hinarap po niya ito. Hindi po talaga tumutol ang kanyang kalooban. Tinanggap niya ang lahat ng ito. At tumanggap din po siya ng mga pagtrato na hindi tama po sa kanyang buhay. At sa kabila ng lahat ng ito, ay ipinakita niya papaano ba magpapakita ng tamang pagtugon doon sa mga maling ginagawa po sa kanyang buhay. So tayo po ay binibigyan ng isang magandang halimbawa na kung saan daw po ay dapat din po nating gawin, no? Sabi nga po ni Paul, sabi niya, follow me as I follow Christ. Talaga makikita natin si Pablo, sinusunod niya si Kristo Jesus. At mapapansin natin ito, yung halimbawa na nakita niya kay Jesus Christ, yun naman ang kanyang ipinapakitang halimbawa. At kaya naman po, very boldness na sinabi niya, sabi niya, follow me as I follow Christ. No? At yan ay isa sa mga magandang maging salita na kung saan ay dapat na ibahagi, sabihin sa mga mananampalataya. Ang tanong ay ganito, meron ba tayong boldness sa sabihin ng mga salitang ito? Follow me as I follow Christ? Okay? Kasi alam nyo, sa totoo lamang po, minsan ito ang kinababagsak ng maraming mga mananampalataya. Okay? Bakit? Kasi hindi makita yung liwanag ni Kristo sa kanilang mga buhay. Kaya naman po, yan ay maliwanag po na sinasabi po ng Word of God na marapat lamang po tayo ay tumugon sa panawagan ng Panginoon dahil tayo ay ngayon tayo po ay mga Kristiyano na, tayo mga tagasunod na po ng ating Panginoong Jesucristo. So, follow His footsteps. Sabi nga po, kung ano man yung lakad ni Jesus Christ, sundin po natin. At sapagkat yan po ang ipinapakita lagi sa atin ng salita ng ating Panginoong Diyos. At yan ay bahagi po ng pagkakatawag sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. In fact, sabi nga pong ganyan, Jesus Christ, sabi niya, ano naging tugon niya? Makikita natin, sa kabila ng kanyang mga dinanas na ito, sabi nga po, He committed no sin. Hindi siya nagkasala. He did not retaliate. He did not threaten. Hindi rin po siya nagbanta. Okay? Tinanggap niya ang lahat ng ito. And He trusted God completely. Talagang nagtiwala siya sa ating Panginoong Diyos. Okay, lagi nating tandaan ito. Sabi nga pong ganyan, Christian suffering is not meaningless. It is a calling to reflect Christ. Kaya nga po kapag dumadanas tayo ito yung pagkakataon natin na dapat makita si Kristo sa buhay natin, ang liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat daw po, kapag may mga pangyayaring ganito, okay, hindi may iwasan sa ating buhay, tugunin natin with grace, not anger. Hindi tayo, wag ka magagalit basta-basta, no? Trust God as the righteous judge. Ang Diyos naman talaga, nakikita niya lahat na nangyayari, at siya rin po hahatol po sa lahat ng mga pangyayari pong ito. At higit sa lahat, follow Jesus even when it hurts. Kahit nasasaktan tayo, patuloy pa rin po tayong sumunod sa ating Panginoon Jesucristo. Pang-apat po, sabi nga, the perfect example of Christ. Yan. Nakita natin yung perfect example po ni Christ.
sundin po natin kung ano daw po ang ipinakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At yan ay isa sa pinakamaganda na kung saan ay dapat nating makita. Alam po ninyo, sabi nga merong 4 gospel eh. Yung 4 gospel na ito, makikita natin yung talambuhay ni Jesus Christ. Okay? At yun po ay nakatala po sa Matthew, sa Mark, sa Luke, tsaka sa John. Kung gusto natin maintindihan at malaman pa yung buhay ng Panginoon Jesucristo, nakapasok po yan sa 4 gospel. Mababasa po natin lahat yan dyan. At sabi nila, meron daw pong 5th gospel. And yun ay sinasabi nila yung Book of Isaiah. Kasi doon inihula si Kristo Jesus yung kung ano man yung tungkol sa kanyang kapanganakan, tungkol sa kanyang ministry, tungkol sa kanyang suffering. At yan ay pinakita po. Kaya kung babasahin po natin ang lahat ng ito, mas lalong magkakaroon tayo ng kaunawaan, mas lalo nating makikita ano bang buhay ang ipinakita ni Kristo Jesus sa kabila ng nakita natin na talagang pagmamaltrato po sa Kanya. At doon, mabibigyan tayo ng magandang halimbawa na kung saan ay dapat po nating lakaran. So, the perfect example, wala na pong iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag sa tao ka tumingin, babagsak ka. Katotohanan po yan. Ang tao limitado, ang tao pabago-bago, di ba? Pero kung kay Christ ka titingin, perfecto po siya. Hindi ka matitisod, kundi magkakaroon ka ng kalakasan at makapagpapatuloy ka sa buhay pananampalataya mo. Sabi niya, kaya nga po ang panawagan po sa Biblia, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hebrews chapter 12 verse 2. Yan po ay ipinakita sa atin ng Word of God. Yung panglima po, sabi ganyan, pinakita dito, the purpose of suffering of Christ. Bakit kailangan po mangyari ang lahat ng ito? Kaya nga po minsan tayo po, di ba, inaalala po natin yung sinasabing ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi nga po, merong sinasabing layunin kung bakit niya hinirap ang mga tiising ito sa buhay na ito nung siya po ay narito po sa mundong ito. Sabi nga po, ng salita ng Diyos, according to verse 24, He Himself bore our sin in His body on the tree. Now, bakit nangyari ang lahat ng ito? Sabi nga po, simple lamang, para tayo magkaroon ng kaligtasan, para tayo mapatawad sa ating mga sala, para magkaroon tayo ng spiritual healing sa buhay nating ito. So, yun ang purpose po kung bakit po kailangan si Kristo Jesus ay mamatay sa ating mga kasalanan upang tayo bilang mga tao na tumanggap po kay Kristo Jesus ay mabuhay naman po sa katwiran, okay, ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, mahalaga, sabi nga po, ipakita natin yung transformed life, yung bagong buhay na ito. We must walk in holiness at lagi nating tandaan ito. Laging tandaan na si Jesus nagbayad, binayaran niya ang lahat ng ito sa krus ng Kalbaryo para po sa ating kaligtasan. At para po tayo makapamuhay ng isang tuwid na pamumuhay. Pang-anim po, from wandering to shepherd, according to verse 25, for you were straying like sheep. Sabi nga po, para tayong mga tupang talagang ligaw eh. Hindi natin alam kung saan talaga tayo tutungo. But have now returned to the shepherd. Okay? Tayo ngayon ay nasa pastol natin ngayon sa Panginoon Jesucristo, an overseer of your soul. Siya nga po ay nangangalaga ngayon sa ating kaluluwa. Now, ano ang pinapakita dito? Dati tayo mga ligaw, pero tayo po ay ibinalik ng Panginoong Diyos sa dapat na natin talagang kalagyan. At yan ay nangyari po sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Siya yung ating dakilang pastol. Alam naman po natin ang trabaho po ng dakilang pastol, di ba? To guide us, to protect us, at hindi lamang po yun, to feed us. Tinutugon niya ang lahat ng mga pangangailangan natin sa buhay na ito. At kung merong mang bantaang kaaway, sabi nga pong ganyan, handa niya tayong ipagtanggol, handa niya tayong protektahan. Ang pinakamahalaga, sabi nga pong ganyan, laging tandaan natin ito, na si Kristo Jesus, siya ang ating dakilang pastol, at patuloy niya tayong pangangalagaan, tutulungan, poprotektahan, at tutugunin ang lahat ng ating pangangailangan po sa buhay na ito. So, mahalaga na dapat daw po manatili lang tayo sa ating Panginoon, magtiwala po tayo sa kanyang leadership, at patuloy nating sundin ang kanyang tinig araw-araw upang sa ganoon, mga kapatid ko,
ay patuloy tayong lumakad ng tawa, mabigyang kalwalatian ng ating Panginoong Diyos, at mabigyan natin siya ng kaluguran sa buhay nating ito. So yun po pinapakita po ng Word of God dito. Kaya po, muli, sabi nga, title natin, Following Christ in Suffering. The question is this: ikaw ba'y dumadanas sa mabigat na pagsubok sa buhay, ng mga tiisin sa buhay, o kaya pagmamaltrato? Paalala lamang po, gawin po natin ang mga hakbangin po ito upang ang ating Panginoong Diyos ay lalo pa pong mabigyan ng kaluguran po sa ating mga buhay. Isang halimbawa, huwag natin kakalimutan ang halimbawang ipinakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. So tayo po'y manalangin sa Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa gabi pong ito na iyong pinagkaloob po sa amin. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig, pagkalinga, pagmamalasakit at pangangalaga po sa amin. Tunay, Panginoon, dati kaming mga ligaw, subalit ngayon, ikaw na ngayon nagpapastol po sa amin. Na kailanman, O Diyos, ay hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinabayaan. Ang iba sa aming mga kapatid, O Diyos, kailangan, Lord God, ng kagalingan mula sa kanilang mga karamdaman. Kung kaya't, Panginoon, we ask your healing touch, Lord, sa mga anak mo, those who are in sickness, Father God, touch them with your healing power, with your healing touch, Lord God. At Lord, patuloy na maranasan nila na ikaw ang dakilang manggagamot. At katulad na yung sinabi, by your stripe, they were healed in Jesus' name. At sa iba pang mga kahilingang panalangin, kayo rin po ang tumugon ng lahat ng ito sa iyong mga anak. At huwag niyo po silang pababayaan. Continue to comfort their hearts, continue to minister to them, Father God. At ikaw, O Diyos, ang umabot sa bawat isa. O Diyos, huwag niyo po silang pababayaan. At Lord God, ikaw ang patuloy na maitaas sa amin. Patnubayan niyo po kami ng Espiritu Santo. At kasabay din po nito, Lord God, sa bawat prayer request namin na lagi namin ibinibigay sa iyo, alam namin, Panginoon, hindi lamang po ninyo tutugunin na ito, kundi patuloy naming mararanasan ang iyong kabutihan, pag-ibig, pagmamalasakit po sa iyong pagtugon sa bawat kahilingang panalangin ito. Maraming po salamat. We claim na sa gabing ito na kami po'y answer prayer. Igawad po ninyong benisyon pagpapala sa bawat isa. Pagpalain po ninyong buhay ng iyong mga anak. Ingatan ng bawat isa. Pagpalain din po ninyo ang pamilya, Panginoon, at iligtas. Pagpalain din ninyo kabuhayan, trabaho, negosyo. For your blessing abundantly, but let's claim it by faith to receive in Jesus' name. Sumanyang pagpapala ni Kristo Jesus, pag-ibig ng Ama, at pag-isa sa banal na Espiritu Santo. Amen. God bless po.